Lahat tayo may iniwang nakaraan. Mga taong minsang naging mundo natin pero ngayoy alaala na lang. Mga pangarap na buong pusong inasam pero hindi kailanman natupad. Mga salitang hindi nasabi, mga pagkakamaling pilit nating binabalikan, umaasang may paraan pa para itama. At sa bawat gabing tahimik, bumabalik ang mga tanong, paano kung iba ang naging desisyon ko? Paano kung mas pinili kong lumaban? Paano kung hindi ko siya binitiwan? Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagsisisi ay isang ilusyong nilikha mo lang? Paano kung posible palang mag-move on nang walang sakit, walang panghihinayang, walang bigat na bumabagabag sa puso mo? May isang sinaunang pantas na nagngangalang Marcus Aurelius. Isa siyang emperador, isang mandirigma, ngunit higit sa lahat, isang taong natutong yakapin ang buhay nang walang pagsisisi. Sinabi niya minsan, ang nakaraan ay wala na. Ang hinaharap ay hindi pa dumarating. Ang mayroon ka lang ay ang kasalukuyan. Isipin mo ang isang taong mahigpit na nakahawak sa isang nasusunog na baga. Ramdam niya ang init, ang hapdi, ang unti-unting pagkapaso ng kanyang balat. Ngunit hindi niya ito mabitawan. Para bang mas pipiliin niyang magdusa kaysa hayaan itong mahulog sa lupa. Ganyan din ang pagkapit natin sa nakaraan. Iniisip natin na kung paulit-ulit nating babalikan, baka may mabago, baka may maisalba, baka may sagot na hindi natin nakita noon. Ngunit ang totoo, habang mas mahigpit tayong kumakapit, tayo lang ang nasasaktan. Kailan ka magpapasya na bitiwan ito? Ang pagtanggap, ang pagpapalaya at ang pagharap sa ngayon. Lahat ng sugat ay may kwento. Isang taong umalis at hindi na bumalik. Isang pangarap na gumuho bago pa man maisakatuparan. Isang pagkakamali na iniwang may lamat ang puso't isipan. At sa kabila ng lahat, may isa tayong tanong na hindi natin matakasan. Bakit nangyari ito? Ngunit sa Stoicism, hindi mahalaga kung bakit. Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang gagawin ko ngayon? Step 1. Tanggapin ang hindi mo makokontrol. May isang sinaunang pantas na nagngangalang Seneca. Isang beses, sinabi niya, kung tanggapin mo ang nangyari, hindi mo na kailangang maghirap dahil dito. Ngunit paano nga ba tanggapin ang isang bagay na sumira sa atin? Paano mo matatanggap ang isang tao na iniwan ka ng walang paliwanag? Paano mo matatanggap ang pagkatalo matapos mong ibigay ang lahat? Ang sagot ay simple ngunit mahirap lunukin. Hindi mo ito makokontrol. Isipin mo ang isang barkong lumulutang sa gitna ng isang bagyo. Maaari mong sisihin ang hangin, ang alon, ang ulan. Ngunit sa huli, hindi mo ito mapipigilan. Ang tanging magagawa mo ay humawak sa timon, baguhin ang direksyon at hayaang dalhin ka ng dagat sa kung saan ka dapat mapunta. Ganyan ang buhay. Walang halaga ang pagsisisi sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Ngunit may kapangyarihan ka sa isang bagay, ang paraan ng pagtanggap mo rito. Step 2. Huwag mabuhay sa what ifs. Isa sa pinakamalaking bitag ng isip ng tao ay ang tanong na, paano kung? Paano kung hindi ko siya iniwan? Paano kung mas pinilit ko pa? Paano kung pinili ko ang ibang landas? Ito ang mga tanong na hindi kailanman magkakaroon ng sagot. Dahil ang totoo, ang bawat what if ay isang ilusyon, isang refleksyon ng hinanakit na pilit nating hinuhubog sa isang alternatibong kwento na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong mangyari. Isipin mo ang isang artistang tumitingin sa isang tapos ng painting. Hinawakan niya ang brush, iniisip kung paano niya sana pinaganda pa ang isang bahagi. Ngunit tapos na ang obra, wala nang brush stroke na maaring idagdag upang baguhin ang nakalipas. Sa halip na itanong ang paano kung, tanungin mo ang sarili mo, ano ang natutunan ko? Dahil sa dulo, hindi ang mga pagkakamali ang mahalaga, kundi ang paglago mula rito. Step 3. Mag-focus sa kasalukuyan. May isang lumang kasabihan, kapag sobra kang nakatingin sa likod, hindi mo makikita ang nasa harapan mo. Napansin mo na ba kung paano ang mga taong laging nakatingin sa nakaraan ay madalas natitisod sa kasalukuyan? Ang buhay ay tulad ng isang mahabang kalsada. May mga bahagi itong madilim, may mga parte itong baku-bako, may mga landas itong hindi natin ginustong tahakin.
Ngunit hindi mo kailanman mararating ang dulo kung patuloy kang nakaharap sa likod. Ang oras na ginugugol mo sa pag-iisip ng kahapon ay oras na ninanakaw mo mula sa ngayon. Sa halip na hayaan mong ang nakaraan ang humubog sa'yo, gamitin mo ito bilang gabay. Sa halip na magtanong kung bakit ito nangyari, gamitin mo ang lakas mo upang bumuo ng isang bagong landas. Dahil sa dulo, ang kalayaan mula sa nakaraan ay hindi nagmumula sa paglimot, kundi sa pagtanggap, sa paglaya at sa pagpili sa ngayon. Isang kahong puno ng lumang alaala, mga litrato, sulat at piraso ng nakaraan na minsan ay bumuo sa buhay mo. Hawak mo ang isang larawan. Sa likod nito, nakasulat ang isang petsa, isang pangakong hindi natupad, isang kwento na matagal mo nang sinubukang isara. Sa loob ng matagal na panahon, hinayaan mong ang larawang ito ay maging paalala ng sakit. Isang bahagi ng isip mo ang kumakapit dito, natatakot na bitawan dahil pakiramdam mo. Kung tuluyang mawala ito, mawawala rin ang halaga ng lahat ng pinagdaanan mo. Ngunit ngayon, sa ilalim ng liwanag ng araw, unti-unti mong napagtanto, hindi mo kailangang burahin ang nakaraan upang makalaya. Hindi mo kailangang kalimutan ang taong iyon upang sumaya muli. Hindi mo kailangang balewalain ang pagkakamali upang magpatuloy sa buhay. Hindi mo kailangang itapon ng lahat ng alaala upang maging buo muli. Dahil ang nakaraan ay hindi isang kaaway. Isa itong guro, mahapdima ng mga leksyon, ngunit may dalang kaalaman na magagamit mo sa paglalakbay mo sa hinaharap. Ang tunay na pag-move on ay ang pagtanggap sa katotohanang ang ilang bahagi ng buhay mo ay natapos na. Hindi para pagsisihan, kundi para pasalamatan. Hindi para kalimutan, kundi para pagyamanin ang aral na iniwan nito. Sa pagbitaw mo sa larawan, hindi ito simbolo ng pagkawala. Isa itong tanda ng paglaya. Maraming tao ang hindi makalaya sa sakit, hindi dahil sa bigat ng nakaraan, kundi dahil sa pagpili nilang hawakan ito ng mahigpit. Para silang isang mandirigmang patuloy na pinapasa ng kanyang lumang baluti kahit na matagal na siyang tapos sa laban. Ngunit ang buhay ay hindi isang digmaang kailangang balik-balikan. Ito ay isang paglalakbay pasulong. Kaya sa sandaling ito, sa ilalim ng liwanag ng araw, huminga ka ng malalim. Pakiramdaman mo ang init na humahaplos sa balat mo, ang hangin na malayang umiihip, ang tibok ng puso mong matagal nang nakakulong sa anino ng nakaraan. Dahil ito ang totoo, ang buhay ay hindi nagaganap sa kahapon. Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang sa ngayon. Ikaw, may bagay ka bang gustong bitawan pero hindi mo magawa? Alam kong hindi laging madali ang proseso ng pagpapaubaya. May mga bagay tayong pilit na kinakapitan, mga alaala, pangarap o relasyon na matagal nang hindi para sa atin. Pero minsan, ang pinakamabuting gawin ay ang hayaan itong lumipas upang mabigyang daan ng bagong simula. I-share mo sa comments ang iniisip mo. Ano ang pinakamahirap mong bitawan? Ano ang natutunan mo mula rito? Pag-usapan natin kung paano natin ito mahaharap ng may stoic wisdom. At kung sa tingin mo ay may iba pang nangangailangan ng ganitong mensahe, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ito. Isang maliit na aksyon para sa iyo, pero maaaring maging malaking hakbang para sa iba na nangangailangan ng gabay. Tandaan, ang tunay na kalayaan ay matatagpuan sa ngayon. Simulan mong yakapin ang kasalukuyan.